Okay na ni. Sige. Yo, kamusta? Ito pala yung buong ganap at lahat ng contents na ginawa natin itong 2025. Ito yung na-accomplish at naging purpose natin itong taon. Sinimulan natin yung ganap Sa pag-celebrate ng New Year kasama ang mga katutubo sa mataas at malayong lugar dito sa Bukidnon. Dumiretso kami sa matarik na daan na to paangat at na-amaze ako sa ganda ng lugar. Grabe yung struggle sa pagpunta sa mataas na bukid na to dahil dumating sa point na napadecide kami kung itutuloy pa ba namin yung celebration. dahil sa mga hindi magandang pangitaing Pinoy na parang pumipigil sa lakad namin. At isa pang nakakabahala ay may mga armadong grupo ang sumalubong sa atin. Pero dahil nangako tayo sa mga katutubo at dahil kahit anong problema ay mas malakas si Lord. Nagdesisyon kami na ituloy to. Kala ko ay tulog na sila pero naghintay pa rin talaga sila sa atin. Sunod ay nagpa-games tayo sa mga katutubo. Lahat gustong sumali at gusto din manalo. Maya-maya ay naghanda na nga kami ng mga masasarap na putahe at pinagsaluhan naman namin. At pagtapos ay main event na. Sinurprise natin sila ng isang malupit na fireworks. Saka, Kita mo talaga yung enjoy sa mukha nila. First time daw nila makita ng harap-harapan to at napatalon pa nga sila sa sobrang saya. Di daw nila makakalimutan yung New Year na to. at para sa akin naman ay isa to sa pinaka-the best na bagong taon na naranasan ko. Sunod ay nagbihis pulubing Santa tayo. Na naka-blindfold na tumayo sa park na may hawak-hawak na free hug at may mga lumapit sa atin at nag-share ng mga pinagdaanan nila. Medyo mystery din sa akin kung sinong lalapit dahil Nakatakip ang mata ko at kung may lalapit nga ba. Nung una ay nagkakahiyaan pa pero maya-maya ay may mga lumapit sa atin at nag-share ng iba't ibang problema nila. Merong mga problema sa pamilya, nawalan ng trabaho, issue sa relasyon, na-stress sa apo dahil nagloko, may mga nanghingi ng advice sa atin at meron din tayong pinag-pray. Lord, maraming salamat po sa free gift of eternal life. Maraming salamat po kay Kuya Lucky. May mga pagkakataon na kailangan din pala nila ng kausap at isang mahigpit na hug. sa moment na to, naramdaman ko talaga yung bigat ng yakap nila. Kailangan po kami. Thank you. Para gumaan ang loob nila, isinorprise natin sila ng regalo. Sa gantong paraan, mabigyan man lang natin sila ng konting comfort. Marami ang bumati at yumakap sa atin, pati na rin yung mga bata. Dito mo ma-realize na may kanya-kanya pala tayong pinagdadaanan. Next ay gumawa tayo ng isang kindness experiment. Sa Mindanao, nagbihis pulubi tayo at pumunta sa iba't ibang karinderya na may dala lang na tuyo at bahaw. At dito ay sinubukan natin kung may magbibigay ba sa akin ng pagkain. At habang kumakain ako sa mga karinderya, ay nakakalungkot lang dahil Ang daming nakakita ng sitwasyon ko at karamihan sa kanila ay nilalagpasan lang ako. Ilang karinderya din yung naikot natin at akala ko wala nang magbibigay. Konti na nga lang din ay mauubos ko na yung tuyo. Hanggang sa nakarating ako dito sa Jollibee at nakakatuwa nga dahil may isang batang bumili ng fries para sa nanay niya at nakakita ng sitwasyon natin. at nagbigay siya sa atin ng pagkain. Pero yun nga lang, pinaabot niya sa crew dahil nahihiya daw siya mismo ang mag-abot. Kisa nagata. Hindi kailangan po sir. Gusto ko lang. Kaya pinatawag natin siya at binigyan na nga natin siya ng reward. Bigay ka, hindi ka lumapit sa akin, pinautos mo pa yung nandito. Nakita man ka ganyan. Diya kanang kanon rin mong gika. Then inis ako nang barsa kong muna ko. Nakita man ka kaya. Moto ako nang gisugo ang staff. Salamat. Sa Valentine's Day naman ay meron tayong ibang ginawa. Nag-set up tayo ng isang blind date sa public sa Luneta Park. Naghanap tayo ng 6 na single at pinartner natin sila. Isa-isa natin silang dinala sa sinet up nating table at upuan. High class talaga yung pagkain na prepare natin. May wine, may live music, at syempre, may bouquet pa para mas kumpleto ang date. Tayo pa lang mismong waiter at nag-serve sa kanila. Ayos nga dahil Parang tunay na fine dining experience ang ginawa natin. Maraming napakilig sa moment na to. Hindi lang ang mga bida, kundi pati na rin ang mga tao sa park na todo hiyawan. At dahil dyan, naging extra special ang Valentine's Day. pagtapos ng kilig at sweetness, nagbihis pulubi naman tayo. At dito nga ay nakilala natin ang isang legendary pinipig vendor. Lumapit ako sa kanya at nagpanggap ako na walang pera at humingi ng pinipig. Natuwa ako sa moment na to dahil binigay agad ni tatay ang pinipig sa atin. Ha? Sa akin lang to? Salamat tay. Salamat kayo. Maraming salamat tay.
Salamat po. Nagulat nga din ako sa istorya ni tatay dahil 81 years old na pala siya. Nakakabilib dahil imbis na mag-retire ay nagtatrabaho siya araw-araw para sa kanyang misis na may sakit. Pagtapos ko marinig ang kwento niya, ay dito na natin binigyan ng reward si tatay. Sobrang saya niya at paulit-ulit na nagpasalamat. Mas lalo pa akong napabilib nung sabihin niya na yung extra nang natanggap niya ay itutulong daw niya sa church. Talagang napakabait ni tatay. Ayun na tayo, ayun na. Binigyan pa tayong tatay. Sunod na content ay isa sa pinaka-memorable na ginawa namin sa mga batang ulila. Pumunta kami ng Marawi City kung saan naganap yung malupit na gera at may pinuntahan tayong bahay ampunan para sa mga batang Muslim. Nakilala namin si Mama To, isang vlogger sa Marawi City at siya yung nag-guide sa atin sa paglibot sa buong lugar. Nagulat kami sa nakita namin dahil sira-sira at wasak na mga building yung sumalubong sa amin at parang ghost town naman kapag gabi. Sunod ay nakarating kami sa bahay ampunan na to na ang tawag ay Turel. Dito na nga natin naabutan ng mga batang Muslim na ulila na. Napakahirap ng sitwasyon nila dahil karamihan sa mga tatay ng mga batang to ay wala na rin dahil sa gera at marami pang dahilan. At dahil bahay ampunan lang to, kung minsan ay di rin sapat ang natatanggap nila. At dito na nga natin binigay ang surprise sa kanila. Una ay nirenovate natin ang lutuan nila. Nagbigay din tayo ng mga groceries, mga supplies at bagong tsinelas sa mga bata. Hindi lang yan, dahil nagbigay din tayo ng donation para sa Turel. Nakakatuwa dahil nagbigay ng pasasalamat ang mga bata sa atin at pinagdasal pa nila tayo. Sunod naman ay nagpasaya tayo ng marami sa public. Nagbihis pulubi na naman tayo dito at nilapitan si tatay vendor para pakyawin ang paninda niyang kakaning mais o kung tawagin ay binaki. Sa isang kondisyon na ipapamigay natin to sa lahat. Nagkulab kami ni tatay para makapaglibre ng binaki sa tao. Binaki. Okay, dito kayo kay tatay magpasalamat kay tatay. O, Binaki, next. Ito, supportan natin kay tatay ha. Ito, local to, taga Malaybalay. Supportan natin local vendors. Ay, Labis kayo. Habang nakikipagkwentuhan ay nalaman natin na araw-araw palang lumalabas si tatay para makapagtinda at para maipanggastos sa pamilya niya. At kung minsan may mga araw din na hindi nauubos ang paninda niya. Pagtapos namin mamigay, ay dito na rin ako nag-share ng blessing. Tuwang-tuwa nga siya at ngayon lang daw siya nakahawak ng gantong kalaking pera. Wala ko ka gunit kwarta ina ni kada ko sir. Karon pa ko ka gunit ka ikaw may kahatag sa ko. Tinood. O lagi tinuod na. Wala tinuod sir. Solid din yung experience dahil marami tayong napasaya at siguradong mas dadami pa ngayon ang customer ni tatay. Lami sabi na ke. Next naman ay nag-celebrate tayo ng Mother's Day sa espesyal na paraan. Naghanap tayo ng mga anak na gagawa ng napaka-awkward na challenge. Simple pero awkward para sa marami. Dahil kailangan nilang tawagan ng mama nila at sabihing I love you for the first time. Pero hindi madali dahil karamihan sa mga anak ngayon ay hindi pa to nasasabi sa mga magulang nila. Hanggang sa may kumagat sa challenge. Kahit nakakahiya ay napasabi ng magic word ang mga anak sa nanay nila at ito yung mga naging reaction. I love you. Dili ka anad. Mong ay. Ganda ko ay. Walang kakikita ka. Tama ka ay. Dili ba na drama ma? Ma. Awkward nung simula para sa anak at magulang pero worth it naman yung naging resulta. Happy Mother's Day. I love you. Day. Gani. Bye-bye. Love you too. Ma, I love you. Happy Mother's Day. Thank you, Ma. ano? Sabi mo na. First time pa lang yun. Parang dahil dito ay mas titibay pa ang relasyon ng mga mag-ina. Pagtapos ng tawag, binigyan natin sila ng konting pera at stuffed toy na pwede nilang ibigay sa nanay nila. Nakakatuwa lang dahil ang awkward na challenge ay naging emotional. Di mabubuo yung contents natin kung di ko sasabihin sa'yo yung palagi kong partner na nagpapalakas ng immune system natin. Yun na yung Power Cells Herbal Capsule. Kahit saan ako magpunta ay lagi ko tong dala at kahit anong contents pa yan ay kayang-kayang gawin. Kahit minsan ay stress at pagod ay di ako pinapabayaan ng Power Cells. Available ang Power Cells sa maraming butika, pati na rin sa Lazada. At kung gusto mo magkaroon ng 5% discount, ay gamitin mo lang yung promo code sa taas na BRIGKLFB1. Tara, diretso na tayo sa pinakamalaking video. Sunod, ito yung isa sa pinakapaborito at pinakamatagal na content na ginawa natin na umabot ng 3 months. Nag-umpisa to noong November 2024 kung saan nag-celebrate ako ng birthday sa mga katutubo sa Bukidnon. Nakita ko yung sitwasyon ng school nila na walang dingding. Mga sirang upuan, pinagtagpi-tagping kahoy at halos walang maayos na gamit sa school. Nakakatuwa nga dahil may isang supporter sa atin na nag-donate ng 100k. Kaya nitong 2025, Ay sinimulan na natin ang pagpapatayo ng 3 bagong classrooms dito sa malayong
bukid. Ngayong araw, sisirain natin tong school na to. Nagsimula tayo sa pagsira ng dating classrooms hanggang sa pag-deliver ng mga materials. At eto na nga, ginawa na yung unang frame at sunod naman ay paglagay ng mga bagong bubong. Next ay kinabit naman yung mga bagong dingding. Hindi lang yan, may sementong sahig pa at colorful na pintura na kakulay ni Meta habang ginagawa ang iba pang classrooms. Ramdam ko na yung excitement dahil ito yung pinakamatagal at biggest content natin itong 2025. Lahat ng resources, oras at effort ay magkakaroon na ng resulta. Hindi biro yung project na to dahil umabot talaga ng 3 buwan ang naging trabaho. Kasama na dun yung mga challenges at struggles para lang makapagbigay ng malaking impact sa mga katutubo. At eto na, dumating ng turnover day at sinimulan natin ang ganap sa pag-blessing ng 3 classrooms. At dahil malaki ang ganap, ay madami ding dumating na bisita. At ngayon, dumating na ang araw. Bubuksan na natin ang classroom! Ito ng main event, ang pinakaaantay ng lahat, ang ribbon cutting. At dito, isa-isa na naming binuksan ng 3 bagong classrooms. At sa pagbukas ng pinto, agad na dumiretso sila sa school supplies at bago nilang upuan. Amazed na amazed nga sila sa bagong classroom. Pati mga teacher, di napigilan ng emosyon at bumaha ng pasasalamat. Di lang estudyante at teacher, pati buong community ay bumaha ng saya. Isa na ata to sa pinaka-impactful na content na ginawa ko at nakakatuwa nga dahil sa ginawa natin ay na-recognize pa sa Senado ang video na to. Masaya lang din talaga dahil mas magiging maayos ng pag-aaral ng mga bata. Nakaka-proud din yung accomplishment na to dahil bilang isang creator na hindi kalakihan ng kita ay nakagawa tayo ng gantong project na nakapagbigay ng malaking impact sa mga katutubo. After ng video natin sa 3 classrooms ay nag-upload pala tayo ng mga behind the scenes ng lahat ng ganap. Halong pagod, saya at fulfillment yung naramdaman natin. I-check mo na lang sa video, marami pa dun. Sunod, farmer naman yung tinulungan natin sa malayong bukid sa Davao. Exciting dahil yung lugar ng ganap ay malapit sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Amazing din dahil solid yung ganda ng view sa bawat nadaanan namin. Maya-maya, narating namin ang struggling family of farmers na to na halos 17 years nang magsasaka at nakakalungkot dahil nalugi at nalubog sila sa utang. Sa next part ay dito na tayo lumusong sa pinaka-challenging na farm na napuntahan ko. Pagtapos ay bumaba tayo sa pinakamatarik at maputik na parte ng bukid. Sobrang challenging talaga. Kahit ako, ayoko na bumalik. Hanggang sa narating namin ang farm kung saan sila nagsasaka. Ini-imagine ko nga kung paano nila nagagawang magtanim dito. Na kung titignan ko, ay hindi talaga safe. Di lang yan dahil pagdating ng gabi, Ay pina-experience nga ni tatay sa akin ang pangunguha ng palaka na inuulam pala nila kapag wala silang pambili. Nagulat din ako dahil ang layo pa ng nilusong namin, makakuha lang ng palaka. Parang ibang gubat na naman ang pinasukan namin. Ang ending ay nakakuha kami ng isang palaka. Pagtapos, ay bumalik na kami sa bahay nila tatay para isurprise siya at ng pamilya niya. at binigyan natin sila ng mga gamit pang farming, mga grocery, at pati na rin pang simula nila. Nagbigay din tayo ng seeds na kamatis na gustong-gustong itanim ni tatay. Masayang makita ang reaksyon nila, lalo na ang mga anak na ngayon lang daw naka-experience ng gantong bagay. Thank you guys, sir. Congratulations, sir. Congratulations po. Pagtapos nating isurprise ang pamilyang farmer na to, ay eto naman ang content na nagpasakit sa katawan natin ng 1 week. Ilang beses nadulas, natumba, nagasgasan yung mga kamay at paa natin sa video na to. Kaya panoorin mo na lang yung behind the scenes ng adventure na to. Sunod ay nabalitaan namin ng malakas na lindol na tumama sa hometown ko, ang Cebu. Nung nalaman natin ay bumiyahe agad tayo papunta sa lugar. Galing pa nga tayo ng Mindanao ng time na to. Pinuntahan natin ang iba't ibang lugar dito sa Northern Cebu. Nakakalungkot tignan dahil may mga nadaanan tayo mga bahay na nawasak at may mga landslide pa. Hanggang sa nakarating kami dito sa isang community. At dito na nga tayo nagbigay ng first batch ng relief goods. Yan, mamimigay na tayo. Tay, welcome. 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 Salamat sa inyo. Thank you so much. Salamat kayo ninyo. Welcome, Nay. Tuloy lang kami sa pag-ikot at hanggang sa narating namin ang Bugo City, kung saan yung epicenter ng lindol. At nakita natin na maraming nawasak na building at mga bahay. Sa second part ng video ay bumalik tayo sa mga biktima sa Northern Cebu
para sa second batch ng pamimigay natin. Nagulat nga ako dahil nadaan na natin ang isang community na to na marami sa kanila ang nawalan ng bahay. At matindi nga dahil lahat sa kanila ay nakatrapal na lang. Sobrang saya ng mga residente sa pagdating natin sa lugar nila. Dito na rin tayo nag-share ng relief goods, trapal, kumot at mga solar. Ilang araw din kaming naglibot sa mga bukid sa Cebu at natulog pa nga kami sa isang lugar na maraming nasalanta at nakatira lang sa tent. Binisita rin pala natin si Tatay Jose, ang farmer na binigyan natin ng kalabaw noong 2023. At si Lola naman nakasama natin sa pag-celebrate ng New Year noong 2024. Nakakatuwa na nakabalik tayo sa kanila at buti na lang ay ligtas naman sila. Marami tayong nabigyan hanggang sa ginabi na nga tayo at naabutan pa ng malakas na ulan. Pero malakas si Lord kaya tinuloy pa rin natin ang misyon. At eto, di pa nga natatapos ang pamimigay natin sa Cebu ay kailangan na natin bumalik sa Davao dahil doon naman tumama ang malakas na lindol. Nung nalaman natin ay diretso tayong bumiyahe papuntang Davao Oriental. Hanggang sa marating namin ang isang lugar na to na maraming totally damaged na bahay. At nalaman din natin sa mga biktima na ito daw yung unang beses na nabigyan sila ng tulong. Nakakatakot din talaga yung nangyari sa kanila dito. Kalimitan ay takot na silang bumalik sa mga bahay nila. Nabigay din tayo ng konting tulong pinansyal at relief goods. Ilang araw din kami naglibot sa iba't ibang lugar, marating lang yung mga bahay na totally damaged. Hanggang sa narating namin yung isa sa pinakamalalang natamaan ng lindol dito sa Mindanao. Nakausap natin ang mga biktima. Kumusta naman ka na Wa na may bagkuyo diri sir kay Kung taon nandito sila nakastay, puno ng memorya, alaala. Ito na ngayon. Ang dating bahay na puno ng magandang alaala, ngayon, eto na. Ngayon, hindi pa nga nakarecover ang binigyan natin ng tulong sa kalamidad ay eto na naman ang pinakamalalang nangyaring bagyo sa Cebu. Isang buwan pa lang pagtapos ng lindol ay nakakatakot na baha naman ang dumating sa Cebu. Sinabayan pa yan ng palpak ng mga flood controls at ang naging resulta, pagkalubog at pagkasira ng maraming bahay at pagkawala ng maraming buhay. Pagtapos namin sa Mindanao ay bumiyahe naman kami agad papuntang Cebu. At pagkadating namin, ay grabe yung mga nakita ko. Mga na-wash out na bahay, tambak na kalat sa daan at sirasirang mga daanan at pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Marami tayong napuntahang lugar at grabe yung mga nangyari sa kanila. At gusto kong magpasalamat sa lahat ng nag-donate dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makakapagbigay ng tulong kagaya na lang nito. At dito na nga tayo nakapag-share sa mga nasalanta. Welcome. mama. Welcome, Nay. Welcome. Thank you. Welcome. Kahit sang lugar na lang napuntahan natin sa Cebu, pare-pareho yung sitwasyon, grabe yung wasak. Salamat, King Rock. Salamat. Next upload natin ay namigay naman tayo ng materyales sa mga nabiktima din. Nang bagyo sa malayong bukid sa Cebu. Sobrang layo na nilakbay natin para makarating lang sa lugar na maraming na-wash out ang bahay. Dumaan tayo papasok sa mga liblib, maputik at matarik na kalsada. Sa haba-haba ng biyahe ay narating din natin ang sityo na to kung saan marami ang nawalan ng bahay. Mas nakakalungkot lang dahil tabi mismo ng sapa ang sityo nila. Nalaman natin yung kwento ng mga residente at kita mo pa rin ang lungkot nila. Dito nga ay nagsimula na tayong mamigay ng materyales sa kanila. Eto na, magsisimula na tayo, nagtatakbuhan na sila. Magandang ano po. Excited talaga silang makatanggap lalo't ito daw yung unang beses na may namigay ng materyales sa kanila. Sino may gusto ng plywood? O kami. O, isa-isa lang, isa-isa. Sa ganahanog, Sen! Okay, tara, Sen. Eto, bubong naman ngayon. Ito, para sa inyo. Na. Inabutan na nga kami ng gabi sa daan at nagbigay din tayo ng materyales sa lugar na to kung saan parehas ding nasalanta. Second to the last video. Ay isa to sa pinaka-emotional na kindness experiment natin ngayong taon. Nag-disguise tayong mahirap at humingi ng tubig sa isang pamilya na to na nawalan ng bahay dahil sa bagyo. Nakakalungkot din yung kwento nila dahil galing pala sa pinulot ng mga kahoy at yero ng bagyo ang pinagpatayo nila ng masisilungan ngayon. Ito na puro yero ito. Bakit puro yero? Itong bahay ninyo. Wala kami hingi ka. Wala kayong materyales? Pinulot lang namin eh. Pinulot nyo lang ito lahat? Opo. Itong kawayan. At ang wish niya ngayong Pasko ay magkaroon ng bagong bahay kahit maliit lang. Pagtapos niya akong bigyan ng tubig ay pinapikit ko siya para sa isang surprise. Sumilat ka na. 1,000. 4. 5. 6. 7. Nay, lahat-lahat ito. Lahat-lahat ito na pag pinagsama, 40,000 pesos. Paano ko kayo masalamat?
Magdasal ka lang sa Diyos, Nay. Magpasalamat ka sa Diyos. Okay na yun. Salamat. Sobrang saya ni nanay at nasabi niya nga din na ipanggagawa niya daw ng bahay ang natanggap niyang blessing. At para sa last video ngayong taon, Ay nagpanggap tayong pulubing Santa sa isang grocery store. Pumili tayo ng mga deserving na pagbibigyan ng pang Noche Buena. Lumapit tayo sa isang nanay na may kasamang 2 anak. Nakakatuwa nga yung reaction nila nung lumapit ako. Nagulat nga nung sinabi ko to. Sabon, 1 year na ako hindi naligo eh. Ha? Yan lang bilhin ko. Sige, yun na lang sa akin. Oh, isama mo na rin yung kanya. Babayaran ko na din yan. Okay lang sa'yo? Bayaran ko yan? 1 year na kasi ako hindi naligo. Mag-celebrate tayo ngayon. Hello! Yan. Mga reindeer, let's go! Palakpakan natin yung mga reindeer natin. Oh. Ha ha ha! Ayan. Thank you kayo, sir, ha. Hindi ko na-expect ano, sir. Next target ay si nanay na konti lang ang pinamili. paglapit ko nga ay natakot si nanay dahil akala niya baliw tayo. Sunod ay sinagot na natin at dinagdagan ang pinamili niya. Nanay, ham, naputay ham, kanang manok, baboy, lumpia. Naghana naman namin. Sige na, enjoy na na, tagsa. Ha? Welcome na yun. Kumanda ako. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salamat. Welcome. Huwag ko maglawag ko pag-ari nga. Wala ka nag-expect, Nay? Uya ka, Nay? Okay ka lang? Huwag ko katubog ako. Ibati. Ang hila ko bagay. Salamat. Sige. Welcome dyan, welcome. Hindi lang yan at marami pa tayong binayaran na grocery. At lahat din ay dinagdagan natin ng pang Noche Buena nila. Hindi nga sila makapaniwala dahil nilibre lang sila ng isang pulubing Santa. Marami pa tayong di nasama dito pero masasabi kong napaka-blessed ng 2025 natin at hindi yan magiging posible kung hindi dahil sa solid na suporta mo. Masaya rin ako dahil nakagawa tayo ng iba't ibang ganap sa mga buhay at mga lugar na napuntahan natin. Ngayong 2026, mas lalakasan ko pa at mas malayo pa ang aabutin natin para makapagbigay ng malaking impact sa kung saan tayo dalhin ni Lord at ng lakbay na to. God is great. Nga pala, meron pala tayong malaking content. Hindi pa na-edit, antayin mo. Maganda to, promise.